congratulations po. Nandito ka sa isang napakagandang pagtitipon. So, ang pag-uusapan lagi natin dito ay paano tayo magiging well. So, thank you so much po sa mga naka-join FB Live, Zoom at saka mga nakatutok sa kanya-kanyang mga nutrition clubs. Maraming salamat po. So, ako po si Jessie Matalog. So, before Herbalife po, yan ako, 61 kilograms. So, ako po, ang background ko po, may tindahan kami sa palengke at kung ano-anong racket pa po ang aking sinasalihan para ako ay, syempre, yung mga legal. So, para naman po ako ay kumita at magkaroon kami ng pang-araw-araw. So, dahil nga po dyan sa laki kong yan, so nagkakaroon po ako ng mga discomforts. So, yun po yung very challenging na parte sa buhay ko nung ako ay naghahanap buhay. So, after madala po ako sa isang nutrition club at doon na po nag-start ang aking masarap na pakiramdam. So, nandoon po yung pag-guide din ng aking coach at of course, yung aloe tea shake na ininom ko doon. So, doon nag-start yung mas gumagaan ako ng pakiramdam ko. Yung mga dating hindi ko nalalakad, nalalakad ko na. Mas nakaka-focus ako ng maayos. So, ang dami ko po kasing discomfort. Kasama na din dyan yung mga lagi akong parang busog na hindi busog. Hindi mo maintindihan yung pakiramdam. So, nagka-problema po talaga ako noon sa aming hanap buhay. So yun po, nung maging maayos na yung aking resulta, so tuloy-tuloy ko po siyang ininom. So pati pamilya ko po pinainom ko na din ng products at nag-enjoy kami for 7 years. So salamat talaga dito sa napakagandang mga produktong ito na nakapagpabago ng buhay ko. So kahit ako po ay napakasipag, pero yung katawan ko, ayaw akong payagang maghanap buhay. Yun yung pinakamahirap na parte ng buhay ko. So, dahil nga po sa maganda siya, shinare ko sa maraming tao at yung mga knowledge ko na impart ko rin. So, doon naman nag-start ako na umangat, naging supervisor. Then doon, nag-start na rin yung panibagong buhay ko rin po. So, nakarating sa iba-ibang bansa para mag-attend ng trainings, nakatulong sa mas maraming tao sa aming community at na-extend ko pa ito sa iba-ibang lugar. So, napakaganda po ng napasukan kong ito kasi ako po ay graduate ng BS Biology but before hindi ko naintindihan ang tamang nutrisyon. So, nagte-thank you din po ako dito sa community itong BNC. So, ang laking tulong na nito sa akin para ko na-enhance yung aking knowledge. Natutunan ko yung mga topics dito at isa pa po yung mga topic ni na Mother Arlene at ni Coach Cecil na naturuan naman ako how to handle myself when it comes to emotional. So, naturuan din ako dito na kumonek ng mas maayos kay God. So, pati yung paano tayo mag-iisip. So, kailangan pala din yon para makuha natin yung balancing resulta sa ating katawan. So, maraming maraming salamat talaga po. At looking forward po kung dati ako ay ang gusto ko lang ay mag-lose weight at maging healthy, syempre walang may ayaw nun. So ngayon, mas excited na ako kasi tatanda ako na hindi naman ako pahina. So masaya kong tatanggapin yung pagsi-60 ko. So 55 years old, syempre malapit na ilang taon na lang at magsi-60 years old or yung tinatawag na senior citizen. So maraming salamat po at looking forward talaga na yung mga products na to, tuloy-tuloy ko rin siyang mainom kasi talagang ang laking bagay po nito sa aking katawan. So maraming maraming salamat po sa pakikinig at ito po yung ating topic for today. So 4 tips to get the most out of your carb and fat intake. So kung papakinggan mo yung carb and fat, parang simple words lang sila. Pero ang laki pala ng impact nito sa ating katawan. So ikaw ba, kung ikaw ay nakadaan sa program na lose weight, so ikaw ba yung taong natatakot sa carbs and fats? Ikaw ba yung taong pag narinig ito, ang kahulugan na alagad sa iyo ay pagtaas ng timbang? Ang kahulugan na ba sa iyo nito ay bibigat or magiging unhealthy ka? So ito yung mga kalimitang naririnig natin sa mga tao once na nalaman ka na ikaw ay into lose weight program or yung journey mo ay puntang lose weight. Kasi talagang may mga tao talaga na i-advise sa'yo to cut all the carbs and fats sa iyong diet. So nagiging paulit-ulit yun. So parang naging kagawian na pag nakarinig ng lose weight, so talagang carbs and fats ang may kasalanan. So
So kasi yun nga fats, so parang ang kasing kahulugan na nito ay mabilis na pagbigat at yung hindi maayos sa pagkain. Thank you. So ito po, Carbohydrates, ah, proteins, and fats. yes, so bago ka makipag-away or makipag-break dyan sa mga fats and carbs, so baka pwede mong tingnan ito at ano ba ang kayang gawin nito sa iyong katawan. Yes, thank you. Carbohydrates, proteins, and fats. Carbohydrates. These are the body's main source of energy. There are two types of carbohydrate: complex, starch, and simple, sugar. These are stored by the liver and muscles until they are needed. Proteins. These are made of amino acids, which the body needs to make from food and help the body grow and repair itself. For example, after working out and lifting weights, proteins are needed in order to repair muscle and grow stronger. Fats. These are made of fatty acids and glycerol. Fats keep the body warm, protect organs, and assist certain organs in absorbing vitamins. Some fats are converted into two types of cholesterol: high or low density lipoproteins. HDLs are good for the body as they help it remove the excess LDLs. Yes, so thank you po. So narinig natin ano. So ibig sabihin, hindi naman pala masama ang carbs and fats. So ito pala ay may mahalagang ginagampanan sa ating katawan. So ito yung carbohydrates ay kailangan ng katawan mo para gumawa at makapag-store or makapag-imbak ng enerhiya sa ating katawan. So importante yung carbs. So yung fats naman, meron kanya ring benepisyo. Certain fatty acids, so, makakasuporta sa coronary function. Pag sinabing coronary function, may kinalaman ito sa iyong puso. At of course, pag may kinalaman ito sa iyong puso, may kinalaman ito sa overall health mo, overall wellness mo. Brain function, of course, lagi yung magka-connect the brain and the heart. At makakatulong yung pag-maintain ng cholesterol and triglyceride levels already within a healthy range. Ito naman yung benepisyo ng fats. So yes, carbs and fats definitely have their place and healthy weight loss routines. Hindi pwedeng mawawala sila. Kailangan natin yung dalawang yan. Thank you. So, ang mga tips naman para makasulit or masulit mo yung pagkain ng carbs, ito yung mga binigay na tips. Get the right kind of carbohydrates. So, ang carbohydrates nga, ang primary source or source ng ating fuel or tinatawag na gasolina. So, hindi ka andar kung ikaw ay sasakyan kung wala kang gasolina. Kaya importante ang carbs sa atin ngang um, philosophy, 40% sa ating mga kinakain, of course, kailangan manggaling sa carbohydrates. So you have to choose lang between the bad carbs and the good carbs. So yung good carbs, ito, vegetable fruits, whole grains, and low-fat dairy products, ito yung excellent sources ng healthy carbohydrates. This will aid your body with storing the energy you need throughout the day. So nasa pagpili mo lang yan ng carbs. So, ibig sabihin, hindi, sige, pabalik po. So, ibig sabihin, yung pag-eliminate ng carbs or yung carbohydrates sa iyong pagkain ay hindi siya magiging, kumbaga ay kailangan, hindi siya pwedeng gagawin mo kasi mawawalan ka ng source ng iyong fuel sa iyong katawan. At ano ba yung solusyon? So, or ano yung kinakailangan mo? Ano yung susi? Balance. So pag sinabing balance, so of course, hindi siya pwedeng kokonti, hindi rin siya pwedeng madami. Sa aming nutrition club, lagi kong sinasabi sa kanila, it will all depend sa kakayahan na mag-burn ng iyong katawan. Kasi tayo po, may kanya-kanyang uh, uh, kakayahan mag-metabolize ng mga kinakain or mag-metabolize ng mga calories sa katawan. So, it will all depends on your resting metabolic rate or yung tinatawag nating basal metabolic rate. Excuse me. So, painumin niyo muna po ako ng tea. Yeah, so
Isa sa nakita kong napakagandang solusyon nung ako ay nagpo-program pa, etong pagkakakilala ko sa shake na ito. So, instead of fearing carbohydrates and cutting them all out, try to consume itong tinatawag na balanced carbs with the rest of your diet. So, nakita ko or naramdaman ko yung effect nito sa aking katawan. So, meron palang ganitong pagkain na makakatulong sa atin along with our journey to weight loss. So, kita nyo po yung mga nutrients na meron dyan sa tinatawag na Formula 1 Shake Mix. So, may iba-iba din siyang flavor na makakatulong sa journey mo to lose weight kasi alam mo yung isang napakagandang katangian ng ating shake na yan is yung napakababang calories niyan. So kung into lose weight program ka, makakatulong sa'yo na mabigay sa katawan mo yung pangangailangan sa tinatawag na carbs, protein, and fats na hindi tumataas ang iyong timbang. So makakatulong din ito hindi lang sa mga naglo-lose weight. Makakatulong ito sa ang program ay nag-gain weight. Pwede mo itong idagdag. At ay yung gusto lang ay yung improving health. Kasi of course, nutrition plays an important role sa ating pagpapahealthy. So, etong shake na ito ay I suggest ito yung mainom natin lalong-lalo na sa ating breakfast. Yes, thank you. So, pag-usapan naman natin or ano nga ba ang kaibahan ng carbohydrates. So, we have two classes or dalawang kilalang carbs. So, simple carbs and complex carbs. So, ito, the carbohydrates to avoid are called simple carbs. Pag sinabing simple carbs, kilala yan sa high GI or high glycemic index. So matatagpuan natin ito dito sa mga nakakita nyo sa pictures at iba pang mga katularin yan or kasama niyan, kahanay niyan. Then the complex carbs naman, ito yung laging nire-recommenda. Pagdating sa pag ang gusto mo talaga, magkaroon ka ng napakagandang result sa iyong health. Thank you. So, ito yung carbs, ito yung tinatawag na glycemic index. Pag sinabing glycemic index, so sa mga bagong nakaprogram, ito yung nagrarank sa pagkain mo, paano siya tataas or bababa or tataas ang sugar level mo sa iyong katawan. So, ito yung mga glycemic index nga yan. We have two, which is the high GI or the low GI. Ito yung nakikita natin sa screen. Ito yung representation ng mga glycemic index. Pag high glycemic index, mabilis ang pag-angat or pag-spike ng sugar level mo sa iyong katawan. Nagre-resulta ito sa maya-maya gutom ka na uli. So, mas mabilis siyang ma-digest at mas mabilis siyang metabolize at ma-absorb ng katawan mo. So, ito namang low GI, lower yung slowly yung digestion and metabolismo niyan. So, hindi agad aangat ang iyong sugar, hindi agad mag-spike. So, gradual lang yung paglalabas ng insulin sa katawan mo at hindi ka laging gutom. Pag low GI yung iyong mga piniling carbs. Thank you po. So, para makapag-start ka, yes, pabalik po. One click lang po. One click ng one click lang po. So, umpisahan mo na sa pagka-cut back or cutting back on this refined carbs so you can focus on more nutritious options, especially if you don't work out on a regular basis. So, may mga ano din po siya, may mga factor din papaano ka magkukonsumo ng iyong carbs. So, yan po yung mga options, yan pwede mong pagbasihan papaano ka kakain or paano ka magkukonsumo ng mga carbs sa iyong diet. So, meron naman tayong mga pwede mong iswap. So, mas maganda doon ka makakuha doon sa mga healthier option. Thank you. So, of course, use carbs to optimize your fitness. Number two, so in order to fuel your workouts, protein and fat both need oxygen. Carbs don't.
in earlier stages of exercise, carbs are responsible for 100% of your body's fuel. So ito yung nasa day 5 natin na laging tinuturo dito sa ating mga nutrition club. So thank you sa ating mga napakagaling na mga wellness coaches. Talaga namang hats off ako sa kanila talaga paano nag-aalaga ng kanilang mga customers. Yung mga low GI carbs such as soy products, fruit, beans, whole grains, and nuts are great for helping to keep cholesterol under control. So yan, may mga kategorya po tayo, high GI, medium, and low GI. So itinuturo po ito. So kaya nga po kung ikaw ay umiinom ng product, better magpaturo ka sa iyong coach paano ka magi-incorporate ng iba mong food sa iyong program. So high GI carbs like potatoes, white bread, pasta, and short grain rice are ideal pre-workout food. So ibig sabihin, mga pagkain yan ay hindi naman sinabing bawal kasi may kanya-kanya din siyang trabaho. Example, kung ikaw ay example, ang katawan nga natin ay pwedeng ihalin tulad natin sa sasakyan. So magkakaroon ka ng intensive workout. So yung mabibigat ang gagawin mo. So you have pwede mo i-consider ito yung kabila, yung high GI. So para kang sasakyan, sabi dito sa topic, para kang sasakyan na parang tatakbo ng malayo. So kailangan puno yung tangke mo. Yon. Thank you. So ito naman yung pinapakilala dito the early part ng ating program na sa VNC. Ito yung laging pinapakilala. Napakaganda nitong rebuild na to. So ang laking tulong talaga nito lalong-lalo na kung ikaw ay very active. Pero hindi lang siya pang-active ha. So pwede siya kahit kanino. Muscles need protein and carbohydrates to properly recover and become stronger. So makakatulong itong rebuild strength. So talagang iniinom po din namin ito. Sometimes ginagawa namin siyang protein bites kasi hindi naman laging kaya naming makablend. So pagka may mga biyahe kami, so gumagawa kami ng mga protein bites na makakain namin habang nagbibiyahe. So a post-exercise recovery shake, try blending Herbalife 24 rebuild strength with a banana and 10 ounces of milk to optimize your recovery. So pre and post-workout pangangailangan mo sa protina. So ito, pwede mo siyang i-consider. So it's yung right kinds of fats. So dahil nga hindi naman talaga masama ang fats, hindi po pwede na wala tayong fats sa katawan. Unang-una, ang fats sa katawan natin, insulator. Pag malamig ang panahon, hindi pwedeng sobrang skinny ka din. So talagang kailangan ng katawan. So getting the right kind of fats is important to the balance of your nutrition as well. So fatty, fried foods are not the way to go when trying to eat healthier. So kung ang pag-uusapan ay gusto mo maging healthy, you might as well choose the essential fats na ito. Hindi nakakatakot ang fats. Some fats have their place in a healthy nutrition plan. So ito isa pa, so pwede kang mag-add ng salmon, olive oil, avocados, or walnuts to your diet as well as a trusty omega-3 supplement. So itong omega-3 supplement na ito sa amin pong nutrition clubs, kasi nga po, we are wellness coaches na tinatawag, wellness coaches. So ang pag-incorporate po nito, lalong-lalo na po ako in my own personal experience po, pag nakatimbang po kami, kasi syempre nag-scan kami or nagbibigay kami ng free wellness evaluation. So ito talaga isinasama ko sa food or sa kakainin ng aking pinoprogram kasi ang laking bagay po talaga nito sa pangangailangan ng iyong puso at ng iyong brain at ng iyong joints. So ang dami ngayon na may mga issues na dyan, so hindi siya gamot. Pwede mo siyang idagdag sa mga iniinom mo kasi ito ay malaking tulong talaga kasi nag-maintain ito maintain ng good ng blood triglyceride so yung ating dugo within a normal range. So kumbaga kung marami ka ng bad fat sa katawan, why not try to balance it with omega-3, yung ating Herbalife line, napakaganda pong source niyan. So
While diet high in certain fats will make it difficult to lose weight. So ito nga pong mga pangangailangan ito ang pwede mong idagdag sa iyong mga pagkain. So, itong ating ginagawa, lalong-lalo na sa mga wellness coaches na talaga namang para sa akin. No? So, gusto ko rin mag-thank you sa aking mga partners dito sa area ng Lemery, Batangas. So, buong area ng Batangas kasi madami na po kaming nagtuturo about proper nutrition. So, pati yung aming mga katawan na aalagaan namin while na-extend namin dito sa ibang tao. So, sama-sama po kami dyan sa aming mission na yan. So, ito hindi naman kailangan i-deprive mo ang katawan mo sa mga fatty acids to your overall health. So, balance nga ang kinakailangan natin. So, kung example, yung tamang pagpili lang ang kailangan natin at tamang bukod sa tamang pagpili ay kung ikaw ay pipili, of course, ay doon na doon sa napakagagandang source na pwedeng panggalingan nito. So sama-sama po dito yung tinatawag na healthy lifestyle, pangangailangan mo sa pagkain. So mag-exercise ka din, kailangan yan. So depende sa kakayahan ng katawan mo yan. So balance lang, 80% nutrition, 20% exercise para makuha mo yung iyong napakagandang weight loss journey. So, at syempre, ito, bukod doon sa mga paborito kong mga vitamins and minerals, triple berry. So, meron din po akong paborito yung aking Simply Probiotic. Hindi mawawala din ang Herbalife line or fish oil, the Mega Garlic. So, napakarami ko pong paborito. So, itong mga nakikita nyo sa screen, yung Aloe Tea Shake, hindi lang po ako may paborito yan. Paborito na din ng aking mga anak yan. Itong Rebuild Strength, paborito ng aking kabiyak or ng aking mister. So itong mga pangangailangan ko sa fibers na of course kinakailangan ng ating gut, tutulong sa'yo, lalong-lalo na kung nasa weight loss journey ka or yung mga joints mo ay kompromisado na. So napakaganda po nitong fiber and herb. It helps to eliminate toxins sa katawan mo. But meron po siyang kapartner. Anong kapartner po niyan? Water. You have to drink water. Adequate amount. Pag sinabing adequate amount, depende sa pangangailangan din ng katawan mo. Personalized protein powder, pwede mong idagdag yan sa iyong paboritong shake. And the fiber band. So talaga namang ang tawag nila dito, cheater's delight. Pero wag po tayo mag-cheat. So fiber band, makakatulong siya, proper elimination or proper absorption ng mga nakakain natin na medyo masisebo na. So, ilalabas sa ating katawan. So, although mga pagkain yan hindi gamot, pero naging kapartner ko po yan for over 7 years na nakatulong sa akin, hindi lang sa aking pamilya. So, maintenance free na po ako. At ang aking mister, hindi na kami laging nag-aalala talaga na laging bloated yung tiyan. So, malaking tulong ito mga produktong ito sa aking pamilya at hindi ko ito ipagdadamot sa mga taong makakasalamuha ko kasi parang obligasyon or responsibility ko na ipailam ito sa buong mundo. Thank you so much po sa pakikinig at sana mayroon kayong nakuha or natutunan sa ating topic for today. Thank you, Coach Jane. Back to you. Grabe, so super madami po kaming natutunan po ngayong araw na to, Ma'am Jessie. So thank you po sa napaka-informative topic. Ayan po, can you type 1 naman po sa chat box po natin lahat ng mga naka-join dito to say thank you po, Coach Jessie. Ayan, so salamat po sa napaka-informative topic. And sa lahat po ng nag-join today, salamat po sa inyong time na nilaan po ngayong oras na ito. So sana po madami po tayong natutunan. And ayan, so God bless everyone. See you tomorrow po. Yeah, thank you, Jane. And thank you, Jess. Thank you, Lor. At sa lahat po ng mga tumulong today, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na sa ating PowerPoint team at saka sa Spotlight. Thank you, guys. You're so unbelievable today. So, yan. You're all amazing. Thank you so much. Okay. Okay, so meron pa ba tayong short? Fear and worries will all fade if you say yes. Say yes.
maraming salamat kay Tin Herrera at saka kay Geraldine and kay Joy Aison. Thank you. Bye Po. everyone. Bye po. Thank